It's Saturday, kaya namamaga na naman yung mga mata sa kakatulog. Natulog ako kanina after lunch, albaik lang. Pag Saturday, 12 noon, 11:30 umakyat na ako. 12 noon natulog ako hanggang 7 ng gabi. Pagbaba ko, ayun, doon na sa lamesa at gagawa daw ako ng mashi for dinner. At sobrang salamat at yung binili nilang kusa in Arabic ay may ano na siya, butas na siya, hinugasan ko na lang yan. Nag-prepare na rin ako ng patatas, maraming patatas kasi gusto nila yung patatas. Yung katamtaman lang yung laki para sabay sila maluto sa kusa at saka yung bell pepper at saka talong. Kasi pag sobrang laki yung patatas, ano siya, yung tawag nito, hilaw pa, lata na yung iba. Kasi nga malaki, matagal maluto. Kaya ayun, binutasan na natin yung talong. Hindi ko alam kung anong tawag nung pambutas nila. Hinugasan ko na rin agad yung talong para hindi siya masyadong mangitim. At saka sinabay ko na rin yung mga kusa. Hinugasan ko na para makatulo na siya. Para mamaya pag naglagay na tayo ng rice sa loob, tuyo na siya. Buti na lang talaga, maganda ang mood natin ngayon. After mahugasan yun at tinaob ko yun para makatulo siya, isinunod na natin yung patatas. Madami-dami to kasi gustong-gusto din nila ng mga patatas. Ako din gusto ko rin ng patatas, no. At isinunod na natin yung bell pepper. Hiwaan mo lang siya dyan, pero hindi mo itatapon yung takip kasi ibabalik natin yan mamaya pag nilagyan na natin ng palaman. Alisin mo lang yung buto, linisin mo lang siya kasi ibabalik natin yan mamaya. Yan din yung cover natin mamaya pag nilagyan na natin siya ng rice sa loob. Tapos, isunod na natin yung talong. Hindi ko alam kung anong tawag nung pantusok na ito eh. Dahil 2 piraso lang, madali lang yan. Hindi kasi pwede marami ang talong kasi mangingitim ang patatas. After that, sinunod na natin yung patatas. Medyo careful lang tayo sa patatas kasi matigas siya. Kailangan dahan-dahan lang natin siyang butasan, kukunin yung laman sa loob ng patatas kasi nga nasisira din siya pag nabubutas at nasisira din siya pag hindi timing yung pagkatanggal mo na laman loob ng patatas. Sa paggawa talaga ng rice mashi, kailangan pasensya kasi nga matrabaho siya. Buti nga lang maganda talaga yung mood ko. Matagal na niyang sinasabi niyan. Matagal na sinasabi ni madam, di ko lang pinapansin. Mayroon pa nga naghihintay sa akin sa rep. Matagal na yung waraga inab naman, yung dahon ng grapes. Yun yung mas mahirap din. At hindi nga ako nagkamali. Sabi kagabi nung nag-dinner na kami, sabi niya yun naman daw isusunod kong gagawin. Ganon talaga dito guys pag ganitong summer, kung ano-anong mga pinagkakakain. Pero pag may mga okasyon, bumibili lang sila sa restaurant, pero mas masarap pa rin yung luto ko. At ayun, hugasan na silang lahat at patuluin lang natin siya dyan. Actually, hindi naman mahirap magpatulo niyan kasi mainit ngayon. Nagdagdag pala ako ng patatas kasi gustong-gusto nila maraming patatas. Kung gaano karami yung kusa, ganun din yung patatas. Kaya nagdagdag ako ng patatas. Pero maliliit yung dinagdag ko. Ito yung mahirap kasi nga maliit siya. Kailangan dahan-dahan ka at careful talaga kasi matutusok ka at saka masisira yung patatas pag hindi ka marunong magtanggal sa loob. At okay na lahat, nahugasan ko na yon. Nag-prepare na tayo ng rice masri. 2 tabog, kang tawagin sa kanila yan. 2 ganyan yung ginamit ko. Sabi ni madam, damihan ko lang. Pero sabi ko tama lang to. Eksakto nga yung gawa ko. Hinugasan ko lang din yan ng paulit-ulit hanggang sa pumuti yung sabaw.
Naghiwa ako ng dalawang sibuyas. Wala pala, hindi pala na videohan yun. Ano kaya yun, no? Tapos, naggisa ako ng sibuyas. Alam ko, naka-on yung camera ko, pero wala, hindi ko mahanap siya. Pero ayan, ganun lang. May mga video naman ako nung nakaraan kung paano siya ginawa. Naggisa lang ako ng sibuyas, inilagay lang yung rice, tinimplahan ng panimpla nila. Pina-cool down ko lang, tapos nilagay na natin dito sa mga gulay. After malagyan lahat ng mga gulay ng rice, naghiwa-hiwa din ako ng diced na patatas, kasya lang dyan sa mga butas niya. Yun din yung pang-cover natin para pag niluto, hindi lahat lalabas. Kasi yung rice, Indian rice na yan, ano siya, lumulobo pag yung nalata na, naluto na. Kaya takpan lahatin lahat yan. Sa kanyang sauce naman, tubig lang na mainit, 2 cubes yung nilagay ko. At saka oil, konting olive oil, at saka tomato paste, yun lang. At itong hiniwa-hiwa kong bawang, ilagay natin yan doon. At ngayon, pagbaba ko kanina, mayroon pang natitirang mashi, kaya yun din yung inalmusal ko. After kumain, umakyat na rin tayo at nakita mo naman yan. 3 hours na ako nag-i-edit, hindi pa tapos. Tapos yung income mo 0.1. Mashi. Joke lang po, nag-i-enjoy lang po kami. Salamat sa mabait na amo at hindi masela. Napakabait. Okay lang pag ganitong naka-unli cellphone ka, okay lang. Basta wag mo lang picturean yung kanilang mga pagmamukha at bawal yun. Salamat sa Diyos sa mabait na amo.